habang nagbabaybay sa Gumoka Street. Ayan, diba? juice natin. At may pastro pa. Ito, juice color. Juice. Oh, tingnan. Siya pa talaga ang naka-cocktail glass, ha? Tayo naman na ano lang, pero ito cocktail, ha? Cheers, Manong. Cheers. Cheers, kuya. Oy, si Nikki wala. Nikki, wala ka? Ito na sa'yo. Oh, sige na, lahat tayo dito dapat uminom. Kunin mo na. Oh, naku, galit na tuloy. Cheers, cheers. Oh, cheers. Salamat sa Ganda naman, liham. ganda naman ang backdrop Eh, niyo. nasa beach pala tayo. Ay, sana si Tito Alvin. Ay, ito yun. Pumasok sa, oo. Nasa dagat na. Andun sa ilalim. Uy, wala dyan. Ay, wala pala. Nasa surfboard na yan. Ano meron, Mama Dim? Ma, ito na nga po, usapang pamahiin. Tayo ngayong Semana Santa, hindi ito chikahang marites. Ay, marites. Pero kwentuhan ng Marites! Okay. Ano yan? Ito na. Kita mo yun? Tayo, galing ah. Nakapagkape ah. Kumain ng maraming balot yan nung Sabado. Wala naman siya. Andun Nandun siya! ba siya? Andun ka ba? Hindi ka nagparamdam. Andun siya. Dapat ginalaw mo ang baso. Para naramdaman. Okay. Nahihimo na ako, mamaya na nga. Joke lang po, direct. Joke lang po. Sa bawat pamahiin na sinusunod ko, may isang parte ng sarili ko ang nawawala. Lumaki ako sa pamilyang relihiyoso at mapamahiin. Maraming bawal na hindi pwede ang ganito, iwasan ang ganyan, lalo na kapag Holy Week. Dati takot na takot akong masugatan habang naglalaro kasi baka raw matagal o hindi na gumaling ang sugat. Kaya kapag mahal na araw, hindi ako lumalabas ng bahay. Tuwing Biyernes Santo, bawal daw maligo ng 3:00 ng hapon dahil ito ang oras ng pagkamatay ni Kristo. Susundaon ka raw ng kamalasan kaya kahit sobrang lagkit na ako, natulog na lang ako. Pero noong linggo, pinayagan naman ako ni nanay na maligo sa ulan kahit nilalagnat ako. Sagrado at nakakagamot daw kasi ang ulan tuwing linggo ng pagkabuhay. Isang araw, nagkayayaan ng barkada na mag-beach sa darating na Biyernes Santo. Pero nang magpaalam ako, nagalit sa akin sina nanay at tatay dahil malalakas at mapanganib daw ang alon tuwing Semana Santa. Mapapahamak daw kami. Dumagdag pa sa galit nila nang malamang may mga pulutan at video kay kaming dadalhin. Bawal daw ang karne, magsaya o magingay tuwing Biyernes Santo bilang respeto at sakripisyo. Hindi natuloy ang lakad ng barkada dahil sa akin. Alam kong nalungkot sila pero ayaw rin naman nilang tumuloy nang wala ako. Ano kaya ang mangyayari kung hindi susundin ang mga pamahiin? Masama bang isipin na mas pinipili kong maniwala sa pananampalataya kesa sa paniniwala ng magulang ko? Naguguluhang anak. Mama. Alam mo, sigurado ako naguguluhan ka talaga. Lalo na kung ganun kalakas yung pananampalataya ng pamilya Magulang, mo. yes, Mama. Kasi ngayon, ilang taon na kaya si ating letter sender? Sino? Mama, hindi Naguguluhan po ka na, nagsabi. Pero palagay ko kasi may barkada na siya. Baka ito'y teenager or older. Oo. So ngayon, kasi syempre yun ang kinalakihan mo, pero ngayon na-expose ka na at naririnig mo na rin yung ibang ways ng pag-observe ng Holy Week. At meron, dahil nga nasa internet age na tayo, expose ka na sa mga ibang bansa na hindi naman nag-observe din ng ganito. So namumulat ka na sa katotohanan na hindi lahat ng tao ganito ang paniniwala. Pero yan din ang kinalakihan mo. Siguro itong sabihin ko, hindi mo na mababago siguro yung mga magulang mo at saka yung mga lolo-lola. Pero baka pwede mo ring ipamulat sa kanila na meron na ring ibang ways, ibang paraan na pwede nating obserbahin ang Semana Santa. At hindi naman yun ikinakukulang ng iyong pananampalataya. Dahan-dahan mo lang gawin kasi huwag mo expect na maintindihan nila agad. Pero, totoo yan. Oo, pero baka time na. Tsaka dadating na rin sa panahon na magiging magulang ka na rin. So, unti-untiin na rin natin, di ba? Well, alam mo, naintindihan ko si naguguluhang anak kasi na lumaki din ako sa yung mga sabi-sabi ng mga ganyan, ng mga pamahiin. Lalo na nung high school ako, di ba,
ba, I spent my high school years sa Pagsanhan. Yan yung tabing ilog. Oo. So every Semana Santa may mga naliligo doon. Tapos unfortunately may mga may nalulunod, ganun. Tapos talaga sinasabi, di ba? Sabi ko sa'yo, huwag ka lalabas kasi may mga alay, yung parang ganun yung sinasabi nila. But of course, growing up, you would understand na ay ito ay talagang pamahiin lamang, no? Hindi ito, wala tong kinalaman sa panalangin mo or paniniwala mo sa Diyos, di ba? Dito sa observation ng Holy Week. Usually, itong mga pamahiin na to ay galing sa kultura or dun sa mga matatanda sa atin, pero hindi po ito galing mismo sa simbahan. Sa simbahan, Alam mo, tama. ilang mga pari na po yung mga nakausap natin at talagang sila po, pinatotohanan po nila na itong mga pamahiin na to ay hindi po galing sa kanila. Dahil ito po ay taliwas doon sa mga paniniwala mismo, di ba? Ang true meaning ng Holy Week ay, of course, yung pagninilay-nilay, di ba? Ang iyong observation doon sa mga sakripisyong ginawa ng Diyos. So yun nga, tulad ng sinabi ni Mami Chiki, maaring sabihan mo rin yung mga magulang na ito po ngayon, 'di ba, yung maaari natin tignan, maging bukas yung isip po natin sa ganito na mga pagbabago sa mundo. At wala rin naman po maniniwala, kung naniwala po kayo dati sa mga pamahiin na yan, wala rin naman po mawawala po sa inyo. Kung mas paniniwalaan po ninyo, yung ano po talaga sinasabi ng Diyos tungkol dito sa Ang Holy Week. simbahan, ano? Sinasabi nila yan sa Mass, sa misa mismo, Mama. ano? Ako naman siguro sa mga pagkakataong ganito, minsan kasi it's more of parang naipapasa. Kasi ito ay parang age-old na galing na sa lolo, lola. At dahil yung mga magulang natin, magulang mo, maaring sinunod nila ito. Kaya ito yung isa sa mga paraan nila para sabihin sa'yo na ito yung mga kinalakihan natin, pagdaanan natin. Ako naman, while, lalo ako we really go to church and listen to the church readings and we follow the church. Pero kung wala namang mawawala sa'yo at konting adjustment lang, ako talaga, I would follow. Totoo ako yung tipo ng tao na pag sinabi ng lola ko ganito, susundin ko na lang. Kasi ito naman ay sakripisyong isang linggo lang. Ito para sa Itong akin. tanong ko sa'yo, kung sabihin ng mga bata sa'yo na parang, kung sila mag-question sa'yo, paano? Kung ikaw yung Ako, nanay Lare, na tatanungin ng bata. ako ang sasabihin ko na ito ang sinasabi ng church, ito ang sinabi ng magulang natin, pili ka. Kasi with our family, Mama, the kids always have a choice. Okay. So kung ako lang, May discernment personal, na sila. kung ako personal, I will follow. Pero hindi ko yan para ipasa ang Hindi mo choice na yan. impose. No, Mama. So they will always have a way to choose. Yan, yan. Yun. Meron na kayong tips. Ang ganda naman ng topic natin. Yes, Kasi Mama. totoo yan. Totoo Diba? yan Totoo sa eh. kultura natin. Ayun. Sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo lamang po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group. Nakapin po yan sa aming official FB page. At syempre po, abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.